Ang taong ayaw sa'yo, aayaw at aayaw sa'yo kahit ano pang gawin mo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseyo kay Jesus, Guro, maaari po bang pagpakitaan niyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga Nineveh laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang narito. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang narito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang taong ayaw sa'yo, aayaw at aayaw sa'yo kahit ano pang gawin mo. Naalala ko lang po yung expression na ito ng pagnilayan ko ang Ebanghelyo sa araw na ito. Sapagkat narinig po natin dito na humihingi ng tanda ang mga guro ng batas at ang mga pariseyo kay Kristo. Pag sinabi pong tanda, ito ay kababalaghan, ito ay hindi ordinaryo, extraordinaryo, ito ay milagro na magpapatunay daw na si Kristo ay Diyos or at least sugo ng Diyos. Sa puntong ito, marami na pong nagawang kababalaghan si Kristo eh. Nandiyan nakapagpagaling na siya ng maraming may sakit, yung mga sakit pang walang lunas ha. Nandiyan nakapagpalayas na po siya ng mga demonyo, nakapagpatahimik ng bagyo, nakabuhay ng patay. Ano ba bang milagro ang kulang? Ano ba bang kababalaghan ang hinihingi nila? Kulang pa ba ang lahat ng ito? O hindi pa ba ito extraordinaryo? Kaya nga gusto ko yung attitude dito ni Kristo sa mga taong ganito. Hindi niya sila pinagbigyan kahit pa madali lamang para sa kanya. Ang gumawa ng kahit pa ilang kababalaghan on the spot para makita nila. Aside from that, pinagsabihan din niya sila upang ipaunawa sana sa kanila na wala sa kanyang mali kundi nasa sa kanila. Dahil sa simula pa lamang, hindi na nila siya tinatanggap talaga. Kaya kahit ano pang gawin niya, aayaw at aayaw, sigurado sila. Isipin na lamang po ninyo kung pinagbigyan sila ni Kristo, sino ang lalabas na tanga at mababa? Lalo pat kung pagkatapos at sigurado namang itong mangyayari, hindi pa rin naman sila maniniwala sa kabila nung ibibigay niyang himala. O di ba? But definitely, Jesus won't do that. Hindi lamang dahil sa alam niya ang iniisip ng tao, kundi dahil alam niya kung gaano kahalaga ang inaalok niya, ang sarili niya, na bagamat inaalok niya para sa lahat, ay hindi naman din niya ipipilit sa mga ayaw talagang tumanggap sa kanya. Kaya maganda sigurong matuto tayo sa kanya. Lalo na't kung halos o ginawa na talaga natin ng lahat, ay hindi pa rin tayo magawang mahalin o matanggap ng tao. Hayaan na natin. Huwag po tayo sanang pasilo sa trap na dapat ay may gawin pa tayo ng gawin para lamang tayo mahalin at tanggapin. Sapagkat in the first place, kung mahal at tanggap na talaga tayo, hindi na kinakailangan may gawin pa tayo. Pero kung hindi talaga tayo mahal o tanggap ng isang tao, ay wala na pong pag-asa diyan. Kahit pa pagbalik rin natin ang mundo, hindi pa rin maniniwala, hindi pa rin tayo tatanggapin o mamahalin ng mga taong yan. Huwag po nating ibaba ang ating halaga para sa mga taong ganito. Hindi po tayo dapat magpabagsak presyo. Sapagkat bagamat hindi naman siyempre lahat ay makatatanggap at magmamahal sa atin, ay sigurado namang may mga taong makakakita ng ating halaga. Yung hindi tayo kailanman tatawaran, yung tatanggapin at mamahalin tayo sa kabuuan. Hintayin na lamang po natin ang mga taong ganyan. O baka nga nandyan hindi lang natin napapansin sapagkat masyado tayong focus sa mga taong hindi karapat-dapat sa atin. Dahil hindi tayo kailanman tatanggapin anuman ang gawin natin.
Sige po kayo kapag hindi po tayo tumigil ng pag-a-adjust para sa mga taong wala namang pagtanggap at pagmamahal sa atin, darating at darating ang pagkakataon, siguradong mapapagod din tayo na ayos lang din naman. Kaysa naman magpatuloy tayo sa katangahan at kamanhitan. Kaya lang ang problema ay baka pag dumating yung oras na yun ay wala na rin o napagod na rin ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa atin sapagkat masyado nga po tayong focus sa mga taong walang pagtanggap at pagmamahal sa atin. Again, tingnan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hanggang sa mamatay, hindi naman siya talaga tanggap ng lahat. Imagine that. Kahit na pala tayong maging pinakamabuti, pinakamatalino, pinakamakapangyarihan na tao sa buong mundo katulad ng nangyayari kay Kristo, ay hindi pa rin talaga tayo tatanggapin at mamahalin ng lahat ng tao. Kaya sana isipin natin lagi yon. Upang huwag tayo masyadong maging mapaghanap at magulat because we are not meant to be accepted and loved by everybody. Basta tulad ni Kristo, gawin lamang po natin lagi ang best natin. Always do God's will. Always strive to become the best person God created us to be. At pasasaan ba't makikita rin ng iba ng mga taong meant na ito'y makita ang ating halaga. After all, we should be living pleasing God and not man. Sapagkat mas madali yan. Kasi ang Diyos, kahit na wala tayong gamin o wala pa tayong ginagawa, mahal na niyan tayo, tanggap na niya tayo. Kaysa naman ipagsisikan natin ang ating sarili sa mga taong kailanman ay hindi matatanggap at hindi magagawang mahalin kung sino tayo. Kaya bago pa sana tayo maghangad at tanggapin at mahalin tayo ng iba, manood na sa ating isip at puso na tanggap at mahal tayo ng Diyos. No matter what. Ito po sana ang magpalakas ng loob natin. Ito po sana ang mas magbigay ng inspirasyon sa atin na mabuhay ng kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Kung di sapagkat anak niya ako. ng Diyos Mahal ang niya ako. samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo, Panginoon, namuhay nawa ako ng may kumpiyansa na tanggap mo ako at mahal mo ako upang ito rin ang siyang magbigay sa akin ng inspirasyon na gawin ang kalooban mo sapagkat walang kondisyon ang pagtanggap at pagmamahal mo. Hindi kumpara sa tao na kailangan muna na may gawin ako, kailangan muna may pakinabang ako, kailangan muna maganda o gwapo, kailangan muna may naibibigay ako. Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal at pagtanggap mo. Sana'y maramdaman ko rin naman ito kahit na sa mga counting tao sa buhay ko. Hallelujah! Natanggap ako at mahal ako. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Huwag mong isiksik ang sarili mo sa mga taong ayaw sa'yo. Babalik sa Hallelujah! Sapagat unang-una, mahal at tanggap ka ng Diyos. Hallelujah! At may mga taong makakakita ng halaga mo upang tayo ay kunin. Babalik ang Panginoon para sa atin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. mayroong magandang mangyayari Kung lalapit sa ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring
mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari Kung lalapit kayo sa sa'yo. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, na parang sa unang-una ngayon magpakailanman at magpasawalahan hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.